Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay ang paghahari niya ay wagas sa tapat, maliwanag na sinasambit sa inyong lahat. Mahal na mahal kayo ng Ama. Nawa ito'y madama at makilalang totoo kung papaano ang pagkilos niya. Sa buhay niyo tao, damhin niyo siya, mapapatotohanang kumikilos siya. At kailan may di nagpabaya sa inyong lahat ng mga anak niya. Paano kang magkakaganang sabihin mo sa kapwa mo na mahal mo siya kung wala ka naman totoong pagmamahal sa kanya? Paano mo masasabing salamat sa ginawa mo kung may puot ang puso mo? Paano ka masisiyahan maglakbay mamasyal kung may daladala sa iyong kalooban na hindi makawala at hindi mo maibigkas dahil ito'y bigat na bigat sa iyong pagdala, ikaw ang nahihirapan. Halina kayo mga minamahal ko, inyong tantuin ang mga tinuturan na ito sa gayon kung papaano mithin ang Ama na kayo'y mapaligaya at mapasaya niya. Tuwirang maramdaman nyo nga ito sa puso ng bawat isa. Katotohanan, mga minamahal, kaya nga't sa isang pagkain, tinitimplahan para magkalasa. At kapag ang asin ang wala, kahit ano pa, kung hindi mo titimplahan ng may lasang asin na pampaalat, walang lasa ang iyong niluto. Ganyan din ang buhay. Kung wala kang nararamdamang pagmamahal at wala kang kaginhawahan sa kalooban, kahit ano pa ang nasa sayo, hindi ka masisiyahan. At ang kaloob ng Ama ay hindi pansamantala lamang, kundi buong buhay ka may kaloob siya. Sa habang buhay mo kung hahanapin mo siya, patototohanan niyang kalingay walang maliw. Ngunit paano ito mararamdaman? Paano ito mapapatotohanan? Paano ito ipagsisigawan nang di siyang laman ng kaisipan? Kaya halina kayo mga minamahal. Huwag niyong tigmakin ng luha ang inyong mga mata sa inyong mga dinadala, sapagkat walang kwenta. Tigmakin nyo ng pag-asang puso nyo at magkakaroong halaga't kabuluhan ito. Huwag nyong punuin ang alalahanin ng isip nyo, sapagkat di mangingibabaw ang Diyos nyo bilang Diyos Ama ng mundo. Kundi, panaigin nyo ang kanyang pagmamahal na dulot kanino man, at ang lahat ng kagulumihanan at pagkaalala kanyang papawiin at papatayin. Ang makatotohanan ay makasasadsyad. Ang talusirang ulong-sulong hindi makapapadpad sa kanyang paroroonan. Hindi siya makahuhulagpos sa kanyang kalumbayan. Kaya nga't maliwanag niyang tinura ng isang talinghaga, kung ang inyong pananampalataya ay matutulad lamang sa alon sa dagat, na indayog ng indayog at pagdating sa dalampasigan ay sumambulat, ano ang kakanta ninyo sa inyong mga kahilingan? Mayroon baga? Kaya't tibayan ninyo ang loob ninyo at puspusin kayo ng pagtitiwala. Doon ang pag-asa ibibigay sa inyo ng Ama, papayapain niya kayo. Sa gayon, mapapatotohanan niyong siyang Diyos niyong tinatawagan. Yamang kayo'y anak niyang nakikipagtotoo sa Kanya
katotohanan din ang ipagkakaloob niya, sapagkat siya'y hindi sinungaling at hindi mapanlinlang, kundi siya'y makatotohanan at tapat kung mangusap ay ganap. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't halina kayo, mga mahal ko. Masakit sa kalooban ni Yahweh kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. At yan ang katotohanan. Hindi gusto ng Ama ang mamatay kang nawalay sa Kanya. Kundi kung mamatay mat bawiin na ang lupa mong katawan, mayroon ka pa ring buhay na walang hanggan. Kaya't pinaghahanda niya ang sino man. At paano kang maihahanda kung wala kang alam kundi ang pag-iisip mong mali at baluktot na katwiran? Kaya nga, binibigyan niya ng matuwid ang lahat upang kung kakamtin ng kanyang mga anak, matutunan nila ang tama niyang kalooban at maramdaman ang wagas niyang pagmamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Kaya nga, wala sa itsura ng tao ang laman ng puso nito. Sapagkat kumisan, ang wika nga sa inyo'y balbasarado. Parang ang dumi-dumi ng mukha niya, ngunit kay linis pala ng dinadala ng puso niya. Subalit mayroon namang kay kinis-kinis pagmasdan niya. Wala palang laman ng isip niya kundi puro burak ito. Kaya ang dumi-dumi ng pag-iisip sa kapwa-tao, wala nang kalinisang pumasok sa puso niya. Mga mahal, awang katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang nagtitibay at nakikipagtotoo sa Ama, ano man ang pinagdaraanan, patutotohanan pa rin niya. Siya ang Diyos na kinilala at pinagtibayan niya. Sa puso't isipan niya ay tinanggap niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. At wala ngang magkakaroon ng pagsusumigaw at patutuo kung lahat ng mananampalataya ay nakikipagsinungaling at nakikipaglokohan. Ngunit kung lahat ng mananampalataya ay tapat at totoo, lahat sila ay magsusumigaw sa katotohanan ng Ama at masasabi nilang, buhay nga siya. Mga mahal, halina kayo. Hindi kayang bumuhay ng kapwa niyo tao. Hindi kayang magpagaling ang kahit na sino. Ngunit ang Diyos na hindi niyo nakikita, kung siyang pagtitiwalaan niyo, may magagawa sa inyo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Ano nga ang talino ng tao? May hangganan ito. Subalit ang talino ng Ama'y walang katapusan, tulad ng kanyang kapangyarihang walang kamatayan, at ang kanyang pagmamahal na hindi namamatay. Kaya talina, suriin ang tinuturan ko. Ganang pagkatao'y huwag niyong masdan ito. Ngunit ang naririnig niyo'y suriin yung totoo. Bulay-bulayin niyo pa, limiin niyo na, at pakahimay-himayin niyo sa damdamin kung may pagtanggap kayo. Mararamdaman niyo, buhay na buhay ang Diyos ninyo at di kailanman nawawalay sa inyo. Tao ang nawalay, tao ang lumalayo, tao ang nakakalimot, ngunit kailanman siya'y hindi. Halina kayo, mga minamahal ko. Asamin mithiin ninyong kayo sa Ama ay makadama at makapanahan ang Espiritu niya sa inyo. Pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Anong silbi ng pag-aaral mo sa banal na aklat na binabasa ninyo? Kung pagdakang nabasa at walang natutunan at sinabuhay, may naging kabuluhan ba't kasaysayang mainam? Wala. Kaya't sayang ang pag-iisip
utak na napagal. Sapagkat walang naging dulot na mainam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, labanan nyo ang sakit nyo. Sapagkat, kung yan ang pakakadibdibin mo, yan ang pakakadibdibin mo. Kahit anong labukin yung gamot, hindi kayo sisigla. Hindi kayo sasaya. Sapagkat, hindi yaon ang nakapagpapalakas ng katawan. Ang pagmamahal ng Ama, nararamdaman ito sa inyong puso at ang kanyang kalinga na napapakilala niya sa malilinis ang isipan. Kaya taglay nyo man ang ikaramdaman, di nyo namamalayan. Sa maghapon at magdamag, lumilipas ito na masigla, malakas kayo. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Sapagkat kung minsan inalala ng tao ang sakit niya, yun pala malulumod siya. Ano silbi ng pag-aalala? May nakamtan bang kaginhawahan? Sa isip at damdamin ng ganito ang tinaglay? Wala. Kaya mga mahal, ang magpapaliwanag ng isip ninyo at magbibigay kapayapaan ay hindi kapwa-tao, kundi ang Diyos, Ama na bumuhay sa inyo. Kamtinawa ninyo ang katotohanan at makalaya kayo sa lahat ng inyong dalahing mabigat sa kalooban. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga, halimbawa, ang isang estudyante, magulang niya'y may kayamanan, kinuha ng tutor ang kanyang anak, bayad ng bayad ang kanyang magulang, ito namang tinututor, walang natututunan, may silbi bang salapi? Pawang katotohanan. Para matuto ang isang estudyante, kailangan makinig siya sa nagtuturo sa kanya upang magkaroon ding kabuluhan ng ginagamit na salapi para sa kanya. Ngunit, kung hindi, walang saysay. Ganun din ang iniinom niyong gamot. Para mapakinggan ang inyong katawan at gumusal sa inyong katawan, pakinggan niyo ang magbibigay buhay at magpapasigla sa inyong mga katawan na nagbabahagi lamang ay walang dilitiba ang may karapatan sa inyong buhay. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Yamang naituran mo, Ama, ang ilang katagang idinatal mo. Mawawaan nawa nila ang pahayag mo. Sa gayon, kung mabubuksan ang kanilang pangunawa, matatarok nila ang iyong kalooban, mararamdaman nila ang iyong pagmamahal. Itinuran ko ito sa iyo at hiniling ko, Ama ko, ikaw pa rin ang nakatatarok at nakababatid ng damdamin nila. Kaya't ang sa iyo ay tuwirang naghahanap, masumpungan kang ganap, at ang nakadama, aliwin mo at maging maginhawa. Sa damdamin nila'y ikaw ang pumasok, ikaw ang maghari at manahang ganap. Sa gayon, ang kanilang lumbay ay mapaparamo, yamang ika'y kinamtan bilang tunay na magulang. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang tumatabang na panlasa, paano mapapanauli ang mainam na lasa niya? Halimbawa, nagluto ka ng pagkain, sinabawan mo ng marami, hindi na tama sa timpla mo, masarap pa ba ang lasa mo?
Anong lasa noon? Lasang tubig na lang. Tama po ba? Ganun din po ang pananampalataya. Kapag sinobrahan mo ng pag-iisip, ng pagdadala sa damdamin mo, tumatabang ang pananalig mo. Nawawalan ka ng pag-asa, humihina ang pagtitiwala mo. Kaya't kailangang itama mo. Gamitin mo ang asin ng buhay mo upang mapanauli ang sarap ng timpla na kaloob sa iyo. Maramdaman mo kung paano Diyos mo'y buhay, nakikilos sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Paano kang magiging asin ang kapwa mo? Paano mo mabibigyang panlasa ang kapwa mo kung ikaw na nagbabahagi walang lasa? Kailangan magkalasa ka muna para yung lasang masarap na nasa sayo, matikman ng kapwa mo, binabahaginan mo. Kaya ang asin, saan nakukuha? Saan kinukuha ang asin? Saan po? Sa mga lugar na ang tubig ay makakakuha ba sa matabang? Paano titimplahan ng asin yun? Kaya nga gagawing asin eh. Tama baga? At saan ang pinakamaalat na tubig? Sa dagat. Sa ilog, hindi. Sa sapa, hindi. Sa makatwid, nang dahil siya ay malalim. Doon inilagay ng Ama ang tunay na alat. Maliwanag na patotoo. Malawak na malawak. Malalim na malalim. Ganyan ang katotohanan, mga mahal. Sa taong malalim at malawak ang pananalig at pananampalataya, ang asin niya ay di nawawala sa kanya. Buhay ba ang Ama? Ayon kay Mateo, kayo ay asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan, hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Kung sinasabi mong mabuti ka, ngunit di nakikita sa iyong gawa, kapanipaniwala baga. Ngunit di ka man magsalita na ikay mabuting tao, kung nakikita ng iyong kapwa, higit ang Ama na nalulugod sa iyo, siya mismo magpapatutong mabuti kang tao. Mabuti kang anak niya, sapagkat ang nagpapatotoo doon ay ang ginagawa mo, hindi ang sinasabi mo. At kung ikaw ay ilawan, paanong mababanaag sa buong katauhan mo na may liwanag na taglay ka kung ikaw mismo ay nadidimlan? Maging liwanag ka ng kapwa mo at magiging tunay kang liwanag ng kapwa mo kung ang nasa sa iyo ay maliwanag na pangunawa. Ngunit paano kung ikaw mismo ay nadidimlan? Paano mo maibabahagi ang sasabihin mo, ang Diyos mo ang liwanag at ang Kristo mo'y liwanag din? Sa makatwid, mga mahal, gamitin ninyo ang liwanag na walang kamatayan, na sa inyo ay binahagit pinagkaloob ng Amang mahal. At kailanman ay hindi mapupundit o undap-undap kung tunay kayong maliwanag na nakamtan ay ang kanyang paghahari dito sa sanlibutan.
Bahaginan nyo ng panlasa ang kapwa nyo. Sa taglay ninyong panlasa kung mayroon kayo. Ngunit ano nga ibabahagi nyo kung walang panlasa kayo sa tunay na pananampalataya at pananalig sa Ama? Paano kayo magiging isang tunay na taga-akay at paano kayo isang tunay na tagapangaral? Kaya't kailangan muna sa kapwa-tao, pakita mo ikaw ay may kaalaman, mayroon ka rin nagagawa. Mga mahal, kay papalad ng mga totoo at nakikipagtotoo, tuwirang hindi kapwa-taong malulugod sa kanila, kundi ang Amang nakasisilay at nagbahagi ng liwanag niya, doon matutuwa at malulugod siya. Kaya't sa lugod niya sa iyo, babahaginan ka ng iba yung galak sa puso mo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sadyang mahirap tuparin at gawin. Ngunit walang mahirap kung nasa sa iyo ang Ama. At di mo man siya nakikita, sinasabuhay mo siya. At niloloob mong gawin ang marapat para sa Kanya. Sapagkat kung paano mo tinutupad ito, nagagawa mo marapat sa kapwa-tao. Doon ang pasimula na patuloy mo siyang mararamdaman. At kung hindi mo ito papatayin sa damdamin mo, patuloy na sisibol ang galak sa puso mo. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kumusta ka na, Arlene? Kumeling ka nga. Isang halimbawa sa inyo ang isang alagad na ito, si Arlene. Ilang araw na nakaganyan niyan. Di siya lumalapit. Di siya nagsasabi. Ngunit, hindi rin siya nilalapitan at di rin siya hinahaplos. Kahapon, ang sabi sa kanya, tumupad ka, lalakas ka, mawawala yan. Kanina, sinabi sa kanya, gumanap ka. Habang gumaganap ka, mawawala na yan. Tumindig ka nga. Matigas pa baliig mo. Sapagkat sa pagtalima niya ay nakipagtutoo siya. Sa pagsunod niya ay bukal sa puso niya. Di siya nag-alinlangan at di nagtanong at di nagsabing, di ko po kaya, masakit ang leeg ko. Kaya habang tinatype niya, sapagkat wala pong wifi bilang akupunching, nakikigamit lang, dala-dala ng anak, paano po makakapag-iPad? Kaya tinurang maliwanag ng Espiritu, anak, di bagat may tinanguan ng anak mo bilang alagad mong naturingan ito? Ba't di niya gusalin? At nang mapakita niya na ako'y totoo sa kanya, at mapakita ko sa kanyang ako'y totoo sa kanya, at mapakita naman niya sa akin na tapat siya sa akin. Masakit pa ba? Isang halimbawa lang po ito. Ngunit di kayo pipilitin. Wala rin sasabihin sa inyo, hindi ka na ordinaryong tao pag may tinanguan ka. At kung binibilang mo ang sarili mo sa pagiging lingkod at alagad ka ng Diyos mo, gagawin mo yung totoo para sa Kanya. Ano man ang pinagdaraanan mo, hindi magiging dahilan ito. Sapagkat dito nga masusukat kung tapat kang anak niya, at dito mo nga mapapatotohanan na sa kabila ng iyong nararamdaman, siya pa rin ang sa'yo'y nangingibabaw, kaya siyang iyong pinaglilingkuran, patutong siyang magpapalaya sa iyong karamdaman. Ngunit paano ito maabot ng lahat? Paano ito tatanggapin ng lahat? Paano ito maunawaan ng lahat? Kung magbibilang taong katwiran at damdamin, hindi naman kayo maaring pilitin at hindi kayo maaring dikdikin, lalong hindi kayo maaring pagalitan, sapagkat ang Ama, namumudbud man siya ng mga binhi at kinakalat sinasabog niya sa lupa, subalit hindi niya sinabing, hoy, tumabi-tabi kayong masasama at di ko kayo hahasikan. At hali kayo dito mabubuti, kayo lamang ang tatamnan ko. Hindi.
kundi sa paghahasik niya, magkakasamang mabuti't masama ang mahagip ng kanyang binhi at tumubo na malalim. Magkaugat, ang masama ay napamumunga pa rin ng mabuting binhi niya. Ang naging bunga. Buhay ba nga ma? At ang isang mabuti at natubuan, yung kabutihan pa niya ilalago pa't napapalago pa ng husto sapagkat nakapamumunga siya ng mainam mula sa binhing mainam na handog niya. Buhay ba nga ma? Kaya kung sasabihin ng tao, hadlang ang nararamdaman para makibaka ka sa kabanalan, hindi po totoo yan. Pamamalian ko po yan. Kundi ang katwiran ng Ama na kung dadamhin ninyo at tatanggapin ninyo, anak, habang may hininga ka. Ang gusto ko'y kilalanin mo ako, tanggapin mo sa buhay mo at mapapalakas kita. Kung kailangan ko ng bawin ng buhay mo, sino man ang magmagaling at mapakagaling na tao, di